Ipapakita raw ho ang pulveronic video ni President Bongbong Marcos kapag nandito na daw ho ang ICC, ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas para rekta dampot, para rekta huli agad. Yan ho yung mga pautot ng mga DDEBs ngayon, yung mga frustrated DDS. Anyway, nakita nyo naman ata tong picture na to. That image na nag-circulate online and got viral, diba? Na suspiciously, they are saying na this is a sign. Dinadahan-dahan na daw tayong mga mamamayang Pilipino para hindi tayo mabigla at, you know, sa paglabas ng pulveronic video ni President Bongbong Marcos. At sabi din nila, bobo na lang daw ho ang hindi makagets na meron na talagang kopya itong si former President Rodrigo Roa Duterte ng pulveronic video ni President BBM. Well, sa totoo lang, hindi kami bobo. 'Di ba? Huwag nyo kaming paikutin sa mga maniobran yung chika bumbong. Huwag nyo kaming paikutin sa mga pinapakalat nyong fake news. Kasi ang totoong may issue dito, si former President Rodrigo Roa Duterte. Paano ko nasabi, guys? Balikan natin yung kay Las Cañas. Sino yung totoong may issue related dito sa pagbubulin? Related dito sa mga gramo-gramo ng pinagbabawal na gamot. Sino yung may totoong issue dito? 'Di ba? Kung babasihan na lang natin ang statement ni Las Cañas, pilit nilang gustong pagtakpan. 'Di ba? Pero kahit anong takip, kahit anong, you know, takip na ilagay nyo dyan, umaalingasaw pa din. 'Di ba? Kahit anong gawin nyong pagtapal sa butas na yan, hindi yan makakalusot. Kasi nagsalita na yung former hitman. Kaya huwag nyo kaming pinaglololoko na si Pangulong PBBM daw ang may totoong pulveronic video. Where in fact, guys, kapag naniwala kayo sa mga sinasabi nila, para kayong kumain ng tae. Dahil yung former hitman ni former President Digong nagsalita na. 'Di ba? And you know, pwede yung gamitin dito sa investigation. Actually, gagamitin yung statement ni Las Cañas sa gagawing investigation ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Kaya, itong ginagawa nilang pautot, yan, yung pulveronic video, pulveronic picture ni FPRRD, that is a cleansing. Diba? Ginagawa nilang panlinis yan para takpan ng issue. Nilalapat nila ang issue nila dito kay President na wala namang kinalaman. Diba? Nagigets nyo, guys, yung punto ko. Sila yung totoong may issue. Diba? Kagaya ng binalita ko nga sa inyo, guys, tingnan nyo, see the difference. Tingnan nyo tong article na to. See the difference. PBBM says government made significant progress in fighting illegal drugs at grassroots level. Noong 2018, humigit kumulang 5 bilyon ang huli, ang kwarta ba, na ano dito sa droga. Pero sa 5 bilyon na yan, ang daming natibug. Samantalang kay President Bongbong Marcos, 10.4 billion worth of narcotics. May nabalitang natibug? Wala. Wala akong narinig na balitang natibug. At you know, there's a huge difference yung presidency ni PRRD, FPRRD versus the presidency of President Bongbong Marcos. Guys, so grassroots level. Inuna ang tinirada yung ugat, yung pasimuno, yung first hand. Hindi yung kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga sanga ang tinirada. Diba? See the difference ng kanilang paglilingkod, ng kanilang trabaho bilang presidente. Ngayon na merong isang nakawala na hindi nila nalinis, which is itong si Las Cañas, hindi nila nalinis, nakapagsalita na nga eh. 'Di ba? Sa interview, hindi nila nalinis itong si Las Cañas. Tingnan nyo, guys.
Ni-reveal na ni Las Cañas na meron hong 3 shabu factory itong si FPRRD na ginagawa nilang pinaka-port itong Cansardines pero ang laman mga droga. See? Tapos ngayon ililipat nyo kay President Bongbong Marcos yung issue. Hindi kami tanga. Huwag nyong ilihis ang issue kasi hindi bubita ang taong bayan. Huwag tayong maglokohan dito. Ako guys 21 years old. Pero hindi ko malimut-limutan yung bawat issue. 21 years old pero may pagmamahal ako sa bayan. 21 years old pero meron akong pagkikare dito sa ating inang bayan. Guys, wake up. Wake up. Huwag kayong magpaka-bulag-bulagan because you are a literally fanatics of, sinusuportahan yung kandidato. Kasi sa totoo lang, hindi naman kayo kilala ng mga yan. Kawawa ang taong bayan. Bayan muna bago sarili, ano? Tapos sasabihin nyo, si PBBM ang may video na nagpupulburon. Huwag tayong maglokohan dito. Si Pangulong PBBM, wala yang sinasanto eh. Diba? Walang pangapangalan sa kanya. Samantalang yung isa dyan, kahit drug lord, pinoprotektahan pa. Yung isa nga dyan, yung Michael Blanc. Diba? Huwag natin pangalanan, pero Michael. Dapat nakalagay yan sa watch list ng mga naggaganan, pero wala. Sino yung may betrayal of public trust? Si Digong. Diba? Nag-appoint siya ng isang Chinese na bawal sa ating konstitusyon. Almost 30,000 people were killed during the abusive, diba? With violence of campaign ukol dito sa war on drugs. Betrayal of public trust yun. Diba? Yung pakikipagkuntsaba sa Chekwa, betrayal of public trust also yun. Yung inutang na iniwan mo, jutang ginina na sandamakmak na hindi naman namin napakinabangan, that is a betrayal of public trust also. Kaya, yung may issue dito, hindi si Pangulong PBBM. Huwag nyo kaming gaguhin. Huwag nyong ilihis yung totoong may sala. Huwag niyong pabanguhin si Superman na sobrang dumi na. Huwag niyong para lang kayong nagpapabango ng tae. Para lang kayong nagpapabango ng tae. Yung tae, pag binabanguhan mo, mabaho pa din yan. Just like FPRRD. Kahit anong uplift nyo sa kanya, mabantot na yan. Diba? Pinasakamay ang kapangyarihan. Pikon. Yung mga critics niya, pinakulong. See? Huwag nyo kaming ilihis. Nasasabihin nyo na itong picture na to, yung picture na yan, it is a sign na there is a pulveronic video na hawak ni FPRRD. Paulit-ulit mo sasabihin sa inyo, before na nagsabi si FPRRD na there's a president na sumasakay lang sa pilido ng kanyang ama and nagko-cocaine, right after na nagsalita si Digong niyan, nagpa-drug test, cocaine test, itong si President Bongbong Marcos natin ngayon. Nagpa-drug test. Diba? Ano yung result? Negative. Huwag nyo kaming ginagawang bobo. Huwag nyo kaming ginagawang bobo dahil hindi kami bobo. Anong kala nyo sa amin? Tanga? Guys, kapag maniwala pa kayo sa mga sinasabi nitong mga, DDS na to, para lang kayong kumain ng tae. Kasi yung totoong may issue dito, hindi si Pangulong PBBM, siya. Ang tindi lang talaga nilang magmaniobra ng istorya. Samahan mo pa ng mga chismosang vlogger na bayaran. Sino yung bayaran?
Kami daw, bayaran daw kami tayo tambalos. So, sino yung mga vlogger na pumunta ng China? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Additional. Nagbabalik ulit ako sa atin. Panibagong video.